Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito na nga ang araw na malalaman ni Meredith na si Lilet ang anak niya. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Natikman na ni Nanay Chato ang kalayaan na inaasam-asam niya dahil siya ay hinatulan ng korte ng not guilty sa pagpatay kay Carding. Napahiya naman si Eira nang puntahan niya si Langgay sa Innocent Foundation kasama ang mga pulis para iparesto sana itungang si Langgay. Napahiya siya dahil biglang dumating itong si Lilet at si Bonnie para rescuehan at sabihan na hindi pwedeng ikulong si Langgay dahil nag-grant ang request nila na mag-bail si Langgay at hindi makukulong si Langgay habang dinidinig ang kaso. May tumawag naman sa pulis na kasama nitong si Eira para kumpirmahin na totoo ang sinasabi nila Attorney Lilet na hindi na makukulong si Langgay habang dinidinig ang kaso. Tila nilamon ng lupa itong si Eira nang malaman na nag-grant ang request nila Lilet sa korte. Umalis ng luhaan si Eira. Dahil sa nangyari, pumutok ang panubigan ni Langgay. Senyales na manganganak na si Langgay. Kaya naman sinabi ni Nanay Chato dito nga kay Lilet at Bonnie na dalhin nila si Langgay sa ospital dahil manganganak na nga ito. Nataranta naman sila Lilet. Inutusan ni Lilet si Bonnie na tumawag ng ambulansya. Agad namang sumunod si Bonnie sa sobrang stress ni Langgay sa ginawa nitong si Eira sa kanya at sa pamumuwersa ng mga pulis na sumama si Langgay sa kanila ay napaaga ang panganganak nitong si Langgay at hindi natuloy alam ni Langgay kung ano ang gagawin niya dahil sa nangyari sa kanya. Samantala, natapos ang araw, nag-aya si Kurt na mag-celebrate sa pagkapanalo nila sa kaso nitong si Nanay Chato. Nagpunta silang tatlo nila Lilet at Bonnie sa bar para mag-happy-happy sa matagumpay na paglaban nila kay Eira. Dito na din nga kinuha ni Kurt ang pagkakataon para humingi ng paumanhin dito kay Bonnie dahil sa nagawa niya dati dito. Sinabi ni Kurt kay Bonnie, "Pare, cheers, sana okay na sa atin lahat. Brad-in-law, attorney." Sumagot naman si Bonnie, "Brad," at nag-cheers silang dalawa. Natutuwa naman si Lilet dahil sa wakas ay okay na ulit si Kurt at si Bonnie matapos ang hindi nila pagkakaintindihan dati. Habang nagkakasiyahan at nagsiselebrate ng pagkapanalo sila Lilet, si Eira naman ay lugmok na lugmok dahil sa pagkatalo niya sa kaso. Lalo pa nga at nagtandem pa si Lilet at si Bonnie. Nagpunta sila Lilet at Eira sa iisang bar nito. Kaya naman sa hindi sinasadya ay nagtagpo ang dalawa ng pauwi na sana sila Lilet. Nakasalubong nila si Eira. Akala ni Eira ay sinusundan at iniinis siya ng mga ito. Pero ang totoo nga ay nandoon lang naman sila Lilet sa bar para mag-celebrate. Nagalit naman si Eira dahil hindi niya matanggap na natalo na naman siya nila Lilet sa korte. Tapos nga ay nakita pa niya sila Lilet na masaya sa pagkapanalo nila. Nagwala si Eira. Hinablot niya si Lilet at sinabunutan niya ito sa sobrang inis at inggit niya kay Lilet. Nataranta naman si Bonnie at Kurt dahil hindi nila mapigilan si Eira sa pananakit nito kay Lilet. Nang matanggal na ni Kurt ang kamay ni Eira sa buhok ni Lilet, hindi na niya binitawan si Eira dahil alam ni Kurt na susugurin ulit ni Eira itong si Lilet. Nagsisigaw si Eira habang hawak-hawak ito ni Kurt. "I hate you, Lilet.
I'm freaking hate you. Pinaalis na siya nila Bonnie dahil sobra na ang ginawa niya kay Lilith at gusto ni Kurt na pasampahan ng kaso itong si Eira dahil sa ginawa nito kay Lilith. Umalis si Eira dahil natakot ito na baka tuluyan siyang sampahan nito ng kaso dahil sa pag-uudyok nitong si Kurt. Dito kay Lilith nasampahan siya ng kaso dahil ilang beses na siya nitong sinasaktan. Kinabukasan, umalis sila Eira kasama ang mami niyang si Meredith. Habang nasa biyahe at nasa sasakyan si Eira at Meredith, naglabas ng sama ng loob si Eira sa pagkatalo niya muli kay Lilith at sa pagtandem ni Lilith at Bonnie. Sumagot si Meredith kay Eira, "Ewan ko ba kung bakit naninibago ka pa? Samantalang lagi ka namang hindi nananalo. Doon pa rin sa law school." Sumagot si Eira, "That's the point. Lagi na lang akong natatalo, especially dahil kay Lilith." Kaya sumagot ulit si Meredith, "Pag-aralan mo kasing mabuti ang kasong hinahawakan mo. Hindi po pwede na lagi ka na lang naghihiganti dahil hindi ka talaga mananalo kung ganyan ang mindset mo. Gayahin mo si Lilith. Pinag-aaralan lahat ng hinahawakang kaso kaya lagi siyang nananalo sa korte." Nasaktan naman si Eira sa pagkukumpara ni Meredith sa kanya dito kay Lilith. Sinabi niya kay Meredith na magkaiba kami ni Lilith. Kahit kailan hindi ko siya magiging katulad. Samantala, dahil hindi matanggap ng kapatid ni Carding ang pagkatalo nila sa kaso, pinuntahan at inabangan niya si Lilith. Sinugod niya si Lilith at sinisi niya ito kung bakit natalo sila ni Eira. Sinabi niya kay Lilith, "Magkakaroon na sana ng hustisya ang kamatayan ng kapatid ko, pero ano ang ginawa mo? Nakialam ka, umepal ka, sawsawera." Kaya naman pinagtanggol ni Bonnie si Lilith. Walang alam si Lilith at walang kasalanan si Lilith. Ginawa lang ni Lilith kung ano ang tungkulin niya. Tungkulin ni Lilith na ipagtanggol ang kliyente niya, kaya wag mo siyang sisihin. Mabuti pa at tanggapin mo na lang ang katotohanan at mag-antay ka na lang ho sa susunod na laban nyo sa korte. Napahiya ang kapatid ni Carding. Kaya pala atat na atat ito dahil gusto niyang makakuha ng pera galing dito. Kaya si Attorney Eira ang kinukulit niya, gaya nga ng pangako nito sa kanya. Samantala, pagpunta ni Lilith sa korte, naalala niya kung paano nahirapan huminga si Ramir sa lugar mismo malapit sa halaman. Sa hindi inaasahan, may naaninag siya dito na parang papel, kaya nilapitan ito ni Lilith at kinuha. Nakita ni Lilith ang isang picture ni Attorney Meredith na may kargang bata. Kaya naman ang akala ni Lilith ay si Eira ang hawak nitong si Meredith. Nag-antay si Lilith na makarating si Meredith. Hinabol niya ito. Inabot niya kay Meredith ang picture na nakuha niya. Doon nga sa halaman. Nagulat naman si Meredith kung saan nakuha ni Lilith ang picture. Kasama ang inaakala niyang patay na anak niya na si Lily. Sinabi ni Lilith, "Baby niyo po ba yung buhat niyo, di ba?" Kaya nautal si Meredith na nagsabi ng anak ko. Ito na kaya ang araw na malalaman na ni Meredith kung bakit gustong makipagkita ni Ramir sa kanya dahil alam na ni Ramir na may anak silang dalawa. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilith Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.